Magandang araw mga bata. Ngayon, magsitayo lahat tayo upang sa pangbungad na panalangin. Iyuko ang mga ulo, ipikit ang mga mata, at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Ngayon, magandang araw mga bata. Bago kayo maupo, maaari bang pulutin ang anumang kalat na nakikita sa inyong paligid upang hindi kayo maantala sa panonood natin ng online na talakayan. Kung tapos na, maaari na kayong umupo. Kamusta ang araw ninyo mga bata? Mabuti naman kung gano'n. Nangangahulugan lamang na kayo'y handa sa ating susunod na talakayan. Sa araw na ito ay may bago tayong paksa. Ngunit bago tayo magsimula, magkakaroon muna tayo ng isang pampagising ng katawang lupa. May mga papel akong hinanda na may nakasulat na mga numero na katumbas ng alpabetong Pilipino na kung saan ang A ay 1 hanggang Z na ito ay 26. Nakuha na ba mga bata? Magaling! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Sino sa inyo ang mahilig magsulat ng mga kwento, tula, o kaya mga sanaysay? Alam ninyo ba na mahilig din akong magsulat ng kwento na may aral tungkol sa buhay at pangarap ng isang bata? Madalas akong mangarap dati sa mga bagay na tila imposibleng makamit at dinadaan ko sa mga ito sa pagsulat ng mga akda. Ako'y nasisiyahan na aking ibabahagi ang naisulat kong akda patungkol sa aking di malilimutang karanasan. Mga bata, pagkatapos kong magbasa, ano sa tingin ninyo ang uri ng akdang aking binasa? Tama, napakahusay mga bata. Ano nga ba ang sanaysay? Pakibasa. Salamat mga bata. Ang sanaysay ay paglalahad ng sariling opinyon o kuro-kuro ng manunulat o sumusulat tungkol sa isang paksa. Ito ay hango sa salitang Pranses na essayer. Sa sanaysay, may dalawang uri ito. Ito ay formal at di formal. Mga bata, pakibasa. May tanong ako sa inyo. Anong uri ng sanaysay ang aking binasa? Formal ba o di formal? Mahusay! Talaga namang nakinig kayo sa ating munting talakayan. Sa pagsulat ng sanaysay, may alam ba kayong bantas na karaniwang ginagamit dito? Magaling! Ang paggamit ng tamang bantas tulad ng tuldok at tweet ay mahalaga sa pagpapalinaw ng kahulugan ng mga pangungusap sa isang sanaysay. Pakibasa ang mga kahulugan ng tuldok at tweet. Sa pagsulat ng sanaysay, ay mayroon tayong tatlong bahagi. Ito ay ang panimula, katawan, at wakas.
Pakibasa ang mga kahulugan. Ang panimula ay mahalaga dahil pinupukaw nito ang interes ng mambabasa. Ngayon, dumako naman tayo sa katawan. Pakibasa ang kahulugan ng katawan ng sanaysay. Sa bahaging ito, mas klaro na inilalahad ng may akda ang kanyang mga ideya, paliwanag at karanasan na may kaugnayan sa paksa. At ang panghuli, ang wakas ng sanaysay. Pakibasa. Sa bahaging ito, inilalahad ng may akda ang kabubuang buod ng kanyang mga ideya o ang pinakamahalagang punto ng kanyang sanaysay. Ngayon, handa na ba kayong bumasa ulit, mga bata? Mahusay! Ngayon, may katanungan ako sa inyo, mga bata. Ano ang mga aral na natutunan ninyo sa binasang sanaysay? Pangalawang tanong, paano ninyo magagamit ang mga ito sa inyong pang-araw-araw na gawain? Mga bata, lagi nating tatandaan na ang pagbibigay respeto, paggalang at pagmamahal sa kapwa ay may kabutihang dulot sa ating buhay na naiugnay sa mapayapang at masayang pamumuhay. Ngayon, mga bata, sa ating pagtatapos, dumako naman tayo sa takdang aralin. Sumulat ng isang maikling sanaysay na may 4 hanggang 7 na pangungusap tungkol sa paksang isang di malilimutang karanasan ko. Naintindihan ba, mga bata? Magaling! Narito ang pagtataya ng sanaysay. Una, nilalaman, 5 puntos. Pangalawa, gamit ng wika, 5 puntos. Pangatlo, ayos ng kaisipan, 5 puntos. At ang panghuli, kabuuang presentasyon, 5 puntos.